Alejandra! Hinawakan ni Ivan ang kamay ko para pigilan akong lumabas. What do you want me to do with this? Anyat inginuso ang tayon-tayo niyang alaga. Tiningnan ko siya sa mata niya at pasimpleng sumagot. Do it with your own. Pagkatapos kong sabihin yun ay tuluyan na akong lumabas. No! Rinig kong hinaing niya pero hindi ko na siya pinansin pa. Mas pipiliin ko pang mabitin kesa ang mahuli kaming dalawa. Hindi ko mapigilang matawa sa mukha ni Ivan habang tinutulungan niya ako maghugas ng mga plato. Bawat hagod niya ng sponge sa plato ay may kasamang dabog habang nakasimangot. Halos magtagpo ang mga kilay niya habang titig na titig sa plato. Ayos ka lang ba? Inosenteng tanong ko para mas lalo siyang inisin. Wala kaya ito sa mood? Dagdag ko pa kaya napatingin na siya sa akin at pinaningkitan ako ng mata. Are you seriously asking me that? Tanong niya bago ako inirapan. Really, huh? Nakagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong matawa. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Mahirap na kapag natawa ako. Siguradong mas maiinis lang siya sa akin. Alam ko naiinis siya sa akin dahil sa nangyari kanina. Ano ba magagawa ko? Alangan na manghayaan ko siyang magpatuloy at mahuli kami ng kapatid ko pati ng mga kaklase niya. Ikaw na muna maghugas dito. Ihanda ko lang ang sala dahil baka biglang dumating ang mga kaklase ni Pinky. Paalam ko sa kanya at mabilis siyang iniwan. Hindi naman ako takot na makabasag siya dahil gawa sa plastik ang mga baso at plato namin. Ilang sandali lang nga matapos kong malinisan ang sala ay dumating na si Pinky kasama ang dalawang babaeng kapareho niya ng uniforme. Ate, mga classmates ko, gagawa kami ng project. Bungad niya sa akin pero tumagos ang tingin niya sa may kusina kung nasaan si Ivan. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa mga kaklase. Nandito si Kuya Ivan. Ayaw niyong maniwala ha? Maniwala saan? Panguusisa ko. Ngumisi sa akin si Pinky. Na sobrang gwapo ng mga manliligaw mo ate. Sagot niya at inaya na ang mga kaklase na pumasok. Kuya Ivan, tawag niya rito. Sasabat na sana ako dahil baka masungitan siya ni Ivan pero hindi ko na itinuloy nang makita ko lumingon si Ivan at matamis na nakangiti. Yes? Ang gwapo nga. Rinig ko sabi ni isang kaklase ni Pinky sa isa pa. Parang artista. Kita ko ang pag-arko ng labi ni Ivan habang nakatingin sa mga kaklase ni Pinky. Siguro ay narinig niya ang mga sinabi nito. Iniwan niya mga hugasin sa lababo at lumapit sa sala. Are you Pinky's classmates? Tanong niya sa mga ito. Yes po. Ivan, may trabaho ka pa doon. Singit ko dahil baka hindi pa makapag-focus sa mga klase ni Pinky sa gagawin nila. Tara na, balik na tayo roon at maghahanda rin tayo ng hapunan. Dagdag ko at marahan siyang itinulak pabalik sa kusina. Nang makalayo kami sa sala ay nawala na ang ngiti niya at napalitan ng simangot. Don't talk like you didn't do anything wrong to me. Bulong niya at ngumuso. Don't touch me to. Muli kong nakagat ang labi ko dahil sa inakto niya. Nagtatampo ka ba sa akin? Pilit kong pinipigilan ang tawa ko. Hindi, bakit naman? Malamig niyang tugon at muling pinagtuunan ng pansin ng mga hugasin. Okay. Utal kong sabi dahil lalabas na talaga ang tawa ko. Mabilis na akong tumalikod sa kanya at inatupag ang mga sangkap sa lulutuin ko mamaya. Gabi na. Nakauwi na mga kaklase ni Pinky at nandito na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya namin pati na sa lugan. Pero heto pa rin sa Evan na tila nagtatampo pa rin sa akin. Kanina pa niya ako hindi kinakausap ng maayos. Isang salita lang ang sinasabi niya sa tuwing kinakausap ko siya. Ihanda niyo na ang hapag at na makakain na tayo. Utos ni Mama kina Pinky at Chester sabay upo niya sa sala at bukas ng TV para manood ng balita. Kumusta palang benta sa palengke, Ma? Tanong ni Clifford. Balita ko ang dami raw dumagsa para bumili sa posto natin. Kita ko kung paano ngumisi si Logan habang hinihintay ang sagot ni Mama. Nasa sala siya kasama sina Mama at Papa habang ako naman ay nasa kusina at hinahango ang niluto kong ulam. Naku, halos maubos ang paninda. Kahit toyo at sukay binili nila ng maramihan. Sagot ni Mama at matamis na ngumiti. Unang beses kong makabenta ng ganoon karami at lahat ng yun ay dahil kay Logan kaya maraming salamat iho. Anya bago binalingan ang lalaki. Walang anuman po tita, masaya po ako na nakakatulong ako sa inyo. Magalang niyang sagot. Abay mabuti ka pa Cynthia. Yang si Tusoy ay hindi man lang nakatulong. Naiiling na sabi ni Papa. Puro kapal pa ka ng dala. Alam niyo na ngang hindi pa marunong pinilit niyo pa. Sabad ko sabay lapag ng pagkain sa mesa.
At wala din naman po sa usapan natin na pagtatrabahuhin niyo sila. Dagdag ko bago tiningnan si Ivan na nasa gilid lang ng kusina at nakaupo sa monoblock. Ano nangyari kay kuya ate? Tanong ni Jester. Bakit parang tulala siya? Nagkibit balikat lang ako kahit na alam ko naman ang sagot. Alam nga naman sabihin ko sa kapatid ko ang totoong rason, di ba? Kuya, ayos ka lang? Tanong ni Clifford sa kanya sabay hawak sa balikat nito. Bakit po parang malungkot kayo? I'm fine, Clifford. Tugon nito at pilit na ngumiti ng matamis sa kapatid ko. Okay lang naman pala eh. Sabat ni Papa bago siya tumayo. Kumain na nga tayo at nang ako'y makapagpahinga na. Pagod na pagod ang katawan ko. Dagdag pa niya. Mas mabuti pa nga habang mainit pang ulam. Sugunda ko. Habang kumakain kami ay si Logan ang bida ng usapan. Tuwang-tuwa sila mama at mga kapatid ko sa kanya dahil sa nangyari kanina sa palengke. Gusto ko rin sana maging masaya para sa kanya kaso hindi ko magawa-gawa dahil iniisip ko si Ivan. Kahit na hindi niya sabihin, alam kong naapektuhan pa rin siya ng mga sinasabi ng mga magulang ko. Dapat nga imatuwa pa ako dahil umaayon sa plano ko ang nangyayari. Na madismaya siya sa akin at sa pamilya ko at nang umuwi na siya sa kanila para ma-enjoy ko ng lubos ang bakasyon ko pero hindi ko maintindihan kung bakit naaawa ko sa kanya. Kumain ka pa? Sambit ko sa kanya sabay lagay ng piraso ng karne sa plato niya. Tumingin siya sa akin at mabilis akong inirapan. Napailing na lang ako sa ginawa niya at pasimpleng napangisi. Baliw talaga. Pagkatapos kumain ay sinabihan ko na sina Logan at Ivan na mauna nang maghugas ng katawan at nang makapagpahinga na sila. Sila pa sana maghuhugas ng pinggan pero pinigilan ko na sila dahil mga bisita ko sila. Naunang maghugas ng katawan sa Ivan. Pagkatapos niya ay agad siyang dumiretso sa kwarto at hindi na lumabas kahit pa nang matapos si Logan. Kaya naman ay nagdesisyon na akong puntahan siya sa kwarto dahil mukhang seryoso talaga ang pagtatampo niya. O baka may mas seryosong rason pa. Ivan, tawag ko sa kanya na madatnan ko siyang nakahiga sa kama ko. Tumabi ako sa kanya kahit na hindi niya ako kinikibo. Okay ka lang ba? Oo. Tapid niyang sagot. Did something happen? Tanong ni Logan na inaayos ang higaan sa sahig. Bakit parang wala yata sa mood yan? Hindi ko nga rin alam eh. Pag sa sinungaling ko. Kanina ko pa siya tinatanong pero hindi naman siya sumasagot ng maayos. Ganyan talaga yan. Hayaan mo na lang. Pagpaparinig niya. Sige na, Kents. Maghugas ka na rin at nang makapagpahinga ka na. Pag-iba niya ng usapan bago nilapitan sa Ivan. Doon ang higaan natin ha? Anya bago nagpaalam na lalabas muna para umihi. Agad kong kinuha ang pagkakataon na yun para kausapin na nagtatampong mokong. Nanginis ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi. Kung hindi, bakit ganyan ka? Hindi nga. Sorry. Sabi ko sa kanya. Sorry kung nabitin ka. Dagdag ko bago mas lumapit sa kanya. Babawi ako sa'yo. Bahabol ko bago siya hinalikan sa pisngi sabay tayo. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa kaya mabilis ako umalis bago pa man niya makita ang pamumula ng mukha ko dahil sa hiya. Pagkalabas ko'y nakita ko sila mama at papa sa sala kaya naman minabuti kong puntahan sila at kausapin. Pa. Pagkuha ko sa atensyon nila bago ako umupo sa tapat nilang dalawa. Huminga ko ng malalim para mag-ipon ng lakas na loob para sabihin ang gusto kong sabihin sa kanila. Bakit, nak? Tanong ni mama. May gusto lang po sana ako sabihin sa inyo at sana'y huwag po ninyong mamasamain. Tugon ko bago pinaglaruan ang mga daliri ko dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila nang hindi sila ma-offend. Ano ba yun? Tanong naman ni Papa. Marahan akong tumango at muling huminga ng malalim. Tungkol po kina Logan at Ivan. Sagot ko. Alam ko po ang gusto lang naman ninyo ay masigurong sa tamang lalaki ako mapupunta. Panimula ko bago ngumiti sa kanila. Sinong magulang ba naman ang hindi may gusto noon, di ba? Tama. Pagsang-ayon ni Papa. Na-appreciate ko po iyon. Marahan akong bumuga ng hangin para bumuelo. Pero sana po ihiyaan niyo akong gawin iyon. Ang pumili ng kung sino para sa akin at ang hindi. Dagdag ko. Kasi pa, malaki na ako. Alam ko na po kung anong tama at mali. Kung ano makabubuti para sa akin. Kaya sana po ibigay niyo na sa akin yun. Ang pagkilati sa kanilang dalawa. Nakagat ko ang labi ko nang hindi sila agad sumagot. Alam kong hindi nila agad maintindihan ang sinabi ko. Kasi po, hindi naman po tama ang ibang ginagawa niyo. Prangkang sabi ko bago tiningnan si Papa. Kanina pa, imbis na turuan mo ng maayos sa Ivan para matutoy hinayaan mo pa siyang mapahamak.
Huminga ko ng malalim dahil ang hirap palang kumprontahin ang mga magulang. May damdamin din yung tao pa. Kahit pa sinasabi nilang okay lang, alam kong alam mo na hindi. Siya naman itong mapilit. Giit niya pero umiling ako sa kanya. Ang usapan natin ay kikilalanin niyo. Hindi niyo naman siya makikilala sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya. Pagpapaalala ko sa naging usapan namin. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Paano kung napahamak siya? Anak, sinusubukan lang ng papa mo ang determinasyon ni Ivan. Gusto lang niyang sukatin kung hanggang saan ang kagustuhan nitong makuha ang loob niya. Namin. Sabat ni Mama. Ako naman ang hindi sumagot. Hindi ako sang-ayon sa sinabi nila. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko ito ino-open up sa kanila eh. Kaya po nang sabi ko ay ibigay niyo na sa akin iyon. Hayaan niyo na po na ako ang siyang mamili kung sino para sa akin. At kapag meron na po, saka ko iharap sa inyo. At pangako kapag nakita kong hindi kayo kaya respetuhin na lalaki papakilala ko sa inyo, ay hindi ako magdadalawang isip na iwanan siya. Ikaw ang bahala. Sabi ni Papa bago siya tumayo. Matutulog na ako. Dagdag niya at mabilis na umalis at pumasok sa kwarto nila. Napabugan lang ako ng hangin. Expected ko na magiging ganoon na reaksyon ni Papa kaya hindi ko na lang masyadong binigyang pansin. Alam ko na intindihan niya ang punto ko. Hindi lang niya magawang sumang-ayon agad-agad. Hayaan mo na muna ang Papa mo, anak. Sabi ni Mama bago siya tumabi sa akin at tinawakan ng kamay ko. Naiintindihan ko ang gusto mo sabihin sa amin, anak. Alam ko na minsan ay sumusobra na rin ang Papa mo pero gusto ko lang sabihin sa iyo na ginagawa niya lang iyon dahil ayaw niyang masaktan ka. Mahal na mahal ka ng Papa mo, kaya niya nagawa ang mga bagay na iyon. Dagdag niya bago ako nginitian. At gusto ko lang din sabihin sa iyo na proud ako sa iyo na nasabi mo sa amin ang gusto mo mangyari. Marahan niyang pinisil ang kamay ko. Kanina ngayon nag-usap kami at nagpalitan kami ng opinyon tungkol kina Logan at Ivan. Pagtatapat niya kaya napatingin ako sa kanya. At alam mo ba, sinabi niya sa akin na kahit sino sa dalawang mapili mo'y okay lang sa kanya. Kahit daw walang alam sa gawaing bahay at sa bukid sa Ivan, ay alam niyang hindi ka rin ito sasaktan. Gaya ng tingin niya kay Logan. Kaya kung sino man sa kanila sasagutin mo, ay malugod niyang tatanggapin dahil sigurado siyang kaya kanilang tratuhin at pahalagahan ng mas sigit pa sa nagawa niya. Hindi ko inaasahan iyon kaya hindi agad ako nakasagot sa kanya. Sinabi niya iyon? Ma? Tumango siya sa akin at ngumiti. Oo. Ako naman ay kahit na sino sa kanila o kahit na wala pa sa kanila, ang magiging nobyo mo ay ayos lang sa akin. Suportado kita sa kung ano man ang desisyon mo. Kung sino ang taong mamahalin mo ay mamahalin ko rin at ituturing bilang anak. Napangiti ako sa sinabi niya. Salamat, Ma. Sugot ko at iyakap siya ng mahigpit. Ang sarap sanang damihin ng mga sinabi ni Mama sa akin kung nagkataon lang na totoo ngang may nanliligaw sa akin. Kung hindi lang sana pagpapanggap ang ginagawa namin. Nag-usap pa kami saglit ni Mama tungkol sa ibang mga bagay-bagay bago ako nagpaalam na papasok na sa kwarto para matulog dahil late na. Pagkapasok ko sa kwarto akala ko itulog na ang dalawa pero nadatnan ko sa Ivan, nagising pa ang diwa. Mabilis siyang lumingon sa akin nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Nang magtagpo ang mga mata namin ay pasimple niya akong inirapan habang nakanguso siya sabay talikod sa akin at talokbong ng kumot. Napabuga na lang ako ng hangin at napailing. Ano ba itong lalaking ito? Kung magtampo, daig pa ako. Humiga na ako sa kama at umusog ako sa parte na malapit sa kanya. Ivan, mahinang tawag ko. Galit ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi. Malamig niyang sagot. Sinabi mo na kasing babawi ka. Dagdag niya bago siya bumaling sa direksyon ko. Ha? Anong babawi? Inosenteng tanong ko dahil wala akong maalalang may sinabi akong ganoon. You told me na babawi ka. You said it before you kissed my lips. Paalala niya bago seryosong tumingin sa akin. Marahang bumukas ang bibig ko nang maalala ko sinabi ko nga iyon pero hindi naman ganoon ang ibig ko sabihin. Magpapaliwanag pa sana ako pero inunahanin niya ako. Don't worry, hindi kita sisingilin dito. I'll do it when we get back to the mansion, where no one can disturb us. I will make sure you will pay for what you did. Matigas niyang sabi bago naningkit ang kanyang mga mata, sabay lapit sa akin at bumulok. I'll make sure to do you till you drop. So, get ready, Kendra. Did you enjoy your vacation? Tanong sa akin ni Ivan habang nagmamaneho. Saglit niya akong tinignan bago niya ibinalik ang focus sa daan. Yes, mabuti na lang talaga at umuwi kayo ni Logan. Diretsyong sagot ko sa kanya sabay ngisi. Kung hindi kayo umuwi, baka na-stress lang ako buong linggo.
I'm glad I was able to enjoy the last 3 days. Do you really consider me as a stressor? Anya at saglit na tumingin sa akin habang nakakunot ang noo. Was I a nuisance to you back there? Somehow. Prangkang sagot ko at bago pa man siya makapagsalita ay inunahan ko na siya. But I also enjoyed your company. Which one's company did you enjoy the most? Tanong niya sa akin. Which one between me and Logan did your family like the most? Is that even a question? Mabilis kong sagot at nakita ko ang bahagyang pag-urong ng ngisi niya. Siguro iniisip niya na si Logan ang isasagot ko. What is wrong? Kayong dalawa. I and my family enjoyed both of your companies. Bagyang tumagilid ang ulo niya habang naniningkit ang mga mata. Tila ba'y nag-iisip kong maniniwala sa sinabi ko. Pas na baka sa mukha niyang pinipilit niyang maniwala. Really, huh? Yup. Sagot ako at ngumiti sa kanya. Pinapasabi rin pala ni Papa na sorry sa mga pinagawa niya sa'yo. Pahabol ko. It's all fine, Kendra. Pakasabi kay Tito na wag na yung isipin pa. Paninigurado niya sa kamatamis na ngumiti sa akin. I actually had fun. It was a good experience, especially the part where I was chased by a raging carabao. Dagdag niya at natawa na lang sa sarili sabay iling. But I really thought I'd die there. Napangiti na lang din ako sa mga sinabi niya. Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling dahil walang kahit na anong bakas sa pagpapanggap sa mukha niya. Thank you. Sambit ko sa kanya. It was so random that he looked at me with furrowed brows. For what? Ngumiti ako sa kanya ng matamis. For not complaining about our lifestyle. Our house, the food, the bed, everything. Paliwanag ko sa kanya. Why would I do that? Tugon niya at marahang umiling. I know that's the best your family could offer us of the moment. Kaya hindi na ako naghangad ng higit pa. Because if you could give us more, then you should have done it already, right? Paliwanag niya at matamis na ngumiti. I may have grown up from a well-off family, but my lola told me to always appreciate and respect things. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na may ganitong side pala sa Ivan. This adorable and respectful side. It was a side I never knew I needed to see. Well, you're lucky you were raised by such a wonderful lola. Sagot ko sa kanya. You should thank him for that. Bigla siyang natigilan at marahang tumango. Yeah, I'll tell him that when I feel like doing so. Sagot niya. So, when do you plan to break that little wall? Tanong ko. Kailangan ko kasing malaman ang sagot niya para masabi ko kay Lolo. Kasali ito sa mga kailangan kong i-report sa kanya. I don't know. Sagot niya at pansin kong hindi siya komportableng pag-usapan iyon. Maybe when he gives me my inheritance. Anya at ngumisi. I think that will resolve everything. Tingin mo? Mabilis kong tugon. Hindi siya agad nakasagot. Blanko siyang napatitig sa daan bago nagkibit balikat. Maybe. I don't know. Okay. Tumango na lang ako sa kanya at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ay sumandal ako sa upuan para sana ipikit ang mga mata ko dahil wala na rin naman na kaming pag-uusapan. Pero naudlot yun ang maramdaman ko ang pagpatong ng palad niya sa hita ko. Agad ako napatingin sa kanya na nakakunot ang noo. What are you doing? Tanong ko sabay alis ng palad niya. Do I really have to explain it? I'm touching your leg. Anya bago muli ipinatong ang kamay niya pero inalis kong muli. Alam kong hinihipuan mo ko. Sagot ko, sabay gabay ng kamay niya sa manibela. I am asking you, why are you doing it while you're driving? Paglilinaw ko sa kanya at gusto ko na lang siyang irapan sa pagiging pilosopo niya. Because I want to. Anya, paano pag sinabi kong ayoko? Then I'll stop. Mabilis niyang tugon. Ganun lang kasimple. I respect you and I give importance to consent. Kaya hindi ko itutuloy kapag ayaw mo. Really? Bakit hindi ka tumitigil sa tuwing sinasabihin kita ng stop? Tanong ko at bahagyang nangunot ang noo. Because you didn't mean it. Agarang sagot niya. It didn't feel like you really wanted me to stop, so I didn't. If you have just said it with conviction and emphasis, I'd certainly stop. Paliwanag niya sa akin. Marahan ako napatango sa sinabi niya. So, kailangan ko lang sabihin ng madiin? Okay, I'll remember that. Pero huwag naman akong tanggihan palagi. Hirit niya sabay dahan-dahang hininto ang sasakyan. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumuso. Hindi pwede yun. At bakit hindi? I can say no whenever I want to.
Rason ko. Mariin siyang umiling. Baka nakakalimutan mo sinabi mo sa akin. Anya at naningkit ang mga mata. You promised me na babawi ka. Punto niya at mas lalo pang naningkit ang mga mata. Akala mo nakalimutan ko na? Napamura ko sa isipan ko dahil ako mismo ang nakalimot doon. Isa pa hindi naman yun ang tinutukoy ko. Hindi naman yun ang tinutukoy ko nang sinabi kong babawi ako. Ganoon ang pagkakaintindi ko. Sabi niya bago muling pinandar ang sasakyan. You're lucky, I have a meeting to chase. Dahil kung nagkataong bakante ang schedule ko ngayong umaga, I would have two you in this car right now. Nakangisi niyang sabi. Mamaya ako na lang yun sisingilin. Make sure to get yourself ready and wear one of those lingeries I bought for you. Sandali. Pigil ko sa kanya dahil mukhang wala siyang preno. Hindi ako obligadong gawin ang gusto mo. And you can just make me do anything you want. Tutol ko. Then, I'll make you. Simpleng tugon niya. Makikita mo mamaya. Nakarating na ako sa mansyon. Hindi na ako naihatid pa dito ni Ivan dahil kinailangan na niyang pumunta sa opisina para makahabol siya sa isang importanteng meeting. Nagtaksi na lang ako papunta dito na siya labis na ikinagalit ni Lolo. He could have just asked someone na sunduin ka sa inyo kung hindi ka rin naman niya ihatid dito. Naiiling niyang sabi. Nandito kaming dalawa ngayon sa sala. Ipinakyat niya lang ang gamit ko kay Becky. Ayos lang po yun, Lo. Sambit ko sa kanya. Napabuga na lang siya ng hangin sabay iling. Anyway, how was your vacation? Tanong niya. I heard you made Ivan do something things that he hasn't tried before. Dagdag niya kaya bigla ako napalunok dahil hindi ko mapigilang kabahan. Baka kasi hindi niya nagustuhan ng mga ipinagawa ni Papa sa apo niya. Okay naman po. Sobrang nag-enjoy po ako. Sagot ko sa kanya at pilit na ngumiti. And yes po, pinagsaka ni Papa si Ivan. Pag-amin ko, Really? Umaliwalas ang mukha niya nang marinig ang sagot ko. Baka sa expression niya ang kasabikan. Kay laki din ang ngisi niya kaya tuluyang nawala ang kaba ko. I thought he just made those up to brag to me. Anya at tumangutangu pa. Ano po palang sinabi niya? Curious kong tanong. He told me he was able to maneuver a caravel to plow the rice field. Sagot niya. And that your father was so surprised how good he was with it. Dagdag niya at mukhang proud na proud pa. Mas lalo tuloy na hilaw ang ngiti ko dahil sa nalaman. Hindi ko tuloy alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo o hahayaan ko na lang na bumilib siya sa kasinungalingan ng apo. Ganun po ba? Yes, he really is such a skilled man. Manang-mana sa akin. Anya at sinakyan ko na lang siya. Nag-usap pa kami ng mga naging karanasan ng apo niya sa lugar namin. Kinuwento ko sa kanya ang lahat liban na lang sa mga ginawa ni Logan. Pansin ko kasi wala siyang nabanggit tungkol sa lalaki kaya napaisip ako na baka hindi niya alam na kasama namin ito sa bahay. Pagkatapos namin mag-usap ay nagpaalam na ako sa kanya na aakyat muna ako sa taas para makapagpahinga. Ngayon ko lang kasi naramdaman ng pagod at kakulangan sa tulog nang makabalik na ako rito sa mansyon. At isa pa kailangan ko rin na sapat na enerhiya. Mamaya, dahil alam ko na kung ano naghihintay sa akin. Napabuga na lang ako ng hangin bago pabagsak na humiga sa kama. Paniguradong puyat at pagod na naman ako nito mamaya. Sana lang ay makaya ko ng sabayan ang mga gagawin namin mamaya. Nakatitig lang si Ivan sa screen ng laptop niya habang nakikinig sa presentation ng empleyado tungkol sa sales ng kumpanya. Hindi niya magawang mag-focus ng maayos dahil ang tanging tumatakbo lang sa isip niya ay kung paano niya sisingilin si Kendra sa ginawa nitong pambibitin sa kanya. Tandang-tanda pa niya kung paano sumakit ang puso niya dahil hindi siya nakapagpalabas. Nawala na siya ng gana na ilabas ang katas niya dahil sa inis at pagkadismaya. Napabuga siya ng hangin dahilan para matigil sa pagsasalita ang empleyado niya. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya at huli na nang mapagtanto niyang napalakas pala ang pagbuntong hininga niya. Sorry. Continue. Naikuyom niya ang kamay at napailing dahil nadidistract talaga siya. He couldn't deny the fact that Kendra has already invaded his system. There are times when he gets confused what he really feels for her. Maging hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ba talaga ang nararamdaman niya sa babae. Basta isa lang ang alam niya. He's happy when he's with her. He is slowly coming out of his shell because of her. He's becoming braver to move forward, to pull himself from the shackles of his past. Hindi na siya nakatiis at kinuha niya ang cellphone niya at tinext si Kendra. I hope
You're ready to take all of me later. Hindi niya mapigilang mapangisi habang hinihintay ang reply nito. Pero lumipas na lang ilang minuto ay wala siyang natatanggap na reply kaya nawala na ang ngiti sa labi niya at napalitan ng simangot. Unti-unting nangunot ang noon niya bago siya nagtaas ng tingin para ibaling na lang sa presentation ang atensyon niya. Kita niya kung paano hindi makatingin sa kanyang empleyado kaya muli lang niyang ibinaba ang tingin para hindi ito ma-intimidate. Nahilot na lang niya ang sentido bago napabulong sa hangin. Look what you've done to me, Kendra. Nang matapos ang meeting ay agad siyang nagligpit ng gamit para bumalik sa opisina niya at nang matrabaho na niya ang mga pending document na hindi niya nagalaw nitong mga nakarang araw dahil sa pagbabakasyon niya sa bahay ni Kendra. Ivan! Natigil siya sa paglalakad nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Mike. Nang lingunin niya ito ay mabilis itong naglalakad palapit sa kanya. Mukhang wala ka ata sa focus As a shareholder, it's worrying me. Nakangisi nitong sabi. Alam niyang inaasar lang siya nito. Something on your mind? Umiling siya dito. Just got a pile of things to do. Pagsisinungaling niya. Sige na, lumayas ka na sa kumpanya ko. Pagtataboy niya rito at muling naglakad pabalik ng opisina niya. Baka nakakalimutan mong shareholder ako. Maktol nito pero hindi na niya ito pinakinggan pa. He has more important things to do. And that is to get his task done so he can go home early. And the earlier he comes home, the longer he can spend time with Kendra. Sir, nag-request po si Mr. Consonji na kung pwede ay i-move ng mas maagang meeting niyo. Bungad sa kanya ng secretary bago siya makapasok sa opisina niya. Pwede, but make sure it's not today. Ang dami ko pang gagawin. Sagot niya bago tuluyang pumasok. A day after tomorrow will do. Pahabol niya sabay sara ng pinto. Huminga siya ng malalim at bumulong. Let's do it. Sa kabilang banda ay kay himbing na ng tulog ni Kendra. Nakanganga pa ito habang humihilik dahil sa sobrang pagod ng katawan niya. Ilang oras na siyang tulog. Hindi na nga siya nakakain ng pananghalian dahil sa lalim ng tulog niya. Ilang sandali pa ay tumunog na ang alarm niya. Ilang beses pa itong tumunog bago siya tuluyang nagising. Ngumunguya-nguya pa siya habang inililibot ang tingin sa paligid dahil akala niya nasa bahay pa din siya nila. Nang mapagtantong nasa kwarto na siya ni Ivan ay gumulong siya papunta sa kabilang panig para sana bumalik sa pagtulog. Pero nakita niyang may nag-text sa kanya. Agad niya itong tiningnan at napabugan na lang ng hangin nang mabasa ang text ni Ivan. Seryoso ba talaga siya? Naibululos na lang niya bago siya marahang bumangon. Ilang segundo pa siyang tumitig sa screen ng cellphone niya bago siya muling napahiga at napapikit ng mariin. Mukhang seryoso talaga siya. Bulong niya sa sarili at naipatong na lang ang braso sa mga mata niya. Hindi niya mapigilang maisip ang mga nangyari sa kanila. Hindi niya alam kung bakit patuloy siyang pumapayag sa gusto nito. Kung bakit patuloy niyang dinidinig ang tawag ng kanyang laman, gayong wala namang kasiguraduhan kung ano ba talaga sila ni Ivan. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit ganoon na lang kadali para sa kanya na ialay ang katawan niya ng paulit-ulit sa lalaki. Parang may kung anong puwersa ang mahatak sa kanya na gawin iyon. Alam niya sa sarili niya imposible magustuhan siya na lalaki pero kahit na malinaw na sa kanya iyon, ay handa pa rin siyang ibigay ang sarili niya rito. Maging siya hindi alam kung ano nga rin ba ang nararamdaman niya sa lalaki. Alam niya sa sarili niyang attracted siya sa kagwapuan ng lalaki na nasanay na siya sa nakakapasong mga haplos at masusuyong mga halik nito. Liban doon ay hindi na niya alam kung anong nagpapasuko sa kanya sa temptasyong dala nito. Tuloy na siyang bumangon para maligo at nang kukuha na sana siya ng tuwalya ay nakita niya ang mga lingerie na binili sa kanya ni Ivan dati. At naalala niya ang sinabi nitong gusto siya nitong makita na suot-suot ito. Napalunok siya at hindi mapigilang mamula dahil iniisip pa lang niyang suot niya ito ay alam na niyang sobrang laswan niyang tingnan. Isasara na sana niya ang cabinet pero napamura na lang siya sabay hablot ng isang pares ng lingerie at hagis dito sa kama. Bahala na. Kay laki ng ngisi ni Ivan habang binabagtas niya ang hallway palabas ng kumpanya. Walang pagsidlan ang kasabikang nararamdaman niya dahil sa wakas ay tapos na ang trabaho niya at makakauwi na siya at masisingil na niya si Kendra. Tinignan niya ang oras at mas lalo siyang napangiti na makitang 6:00 pa lang. He still has plenty of time to make her pay. Susiguraduhin niyang hindi niya ito titigilan hanggat may mailalabas pa siya.
Pagkasakay niya sa kotse ay agad niya itong pinaharurot pa uwi, kaya mabilis siyang nakarating sa mansyon. Nang maipark ang sasakyan ay agad siyang pumasok sa loob. Nadatnan niya ang lolo niya na nanonood ng TV. Nagmano lang siya rito bago siya dali-daling umakyat sa kwarto nila. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya si Kendra na nagsusuklay ng buhok. You're early. Nautal nitong bungad sa kanya. Napalunok siya habang nakatingin dito. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na niya itong sinunggaban. Mabilis niya itong binuhat. Ivan, ano ginagawa mo? Nagpumiglas ito pero hindi niya hinayaang makababa ito. Inihagis niya ito sa kama at dali-dali niyang inalis ang suot na coat. Sunod niya ang necktie at ang mga botones ng long sleeve na suot. Ivan, sandali! Baka sa mukha ni Kendra ang pagkataranta pero hindi na ito napansin pa ni Ivan dahil nilamon na siya ng masidhim pagnanasa. Magdi-dinner pa tayo. Job dinner. Ikaw ang hapunan ko ngayong gabi. Gigil niya sabi bago mabilis na pumaibabaw kay Kendra at siniil ito ng halik.